May gagawin na naman ako isang Samsung A52 5G. Galing ito kay Boss Gerald Michael Castillo. So, from Laguna, San Isidro, Laguna. So, ayan. May nakalagay dito, "Good day po. Ako po si Gerald. No wifi po at nag-auto boot ang unit ko. Sana po magawa. Salamat po." So, susubukan natin, sir. Titest muna natin kung ano yung error. Yung sinabi mo ay dapat ititest ko kung walang wifi at nag-auto restart. So, dito natin malalaman. So, I hope na magawa natin tong sira ng unit mo, sir. Ayan, Boss Gerald. I hope makita ninyo tong unit nyo. Gagawin na natin. Ayan. So, test na natin, guys. Check yung wifi, kung may wifi. So, wifi, bluetooth, kung meron. Ayan, naka-hide lang yung wifi. So, tama yung sinabi niya. Baka mamaya-maya mag-auto restart na rin to. Wifi at bluetooth hindi gumagana. So, titingnan natin kung mag-auto restart tong unit niya. Kung bigla mamamatay. Sabi niya kasi sandali lang daw namamatay na. Ayan. Yun ang nakalagay sa note na nilagay niya sa akin, sa padala niya na nag-auto restart. So, antayin lang natin mag-auto restart to kung mamamatay siya. So, ayaw talaga mag-connect ng wifi. Ayan. Ayun, nag-auto restart. Biglang namatay. Ay, nabuhay ulit. Nag-auto reboot siya sa guys. Pag uminit siguro, yun ang lumalabas. Namamatay na siya. Ayan. Pag ganito, minsan, kadalasan overheated ang CPU. Pag una gumagana tapos biglang magre-reboot. Antayin lang natin guys kung ano lalabas. Ayan, nag-open ulit. Titingnan natin kung mamamatay siya ulit. Ayun, nag-restart. Nabuhay na. Tingnan natin. Nabuhay na siya ulit. Ayun, namatay ulit. Ibig sabihin guys, pag ganito, ang madalas na error pag laging ganito, yung walang wifi na namamatay, nagahang, ang error nito ay sa CPU. Pero mas maganda kung idaan muna natin sa scanner para malaman talaga natin kung yun pa rin yung lumalabas na sira. Pag namatay ito, scan na natin. Ayun, namatay ulit. Scan na natin guys para makita na natin kung ano yung error niya. Dito malalaman natin kung overheated yung CPU o hindi. Ayan na. Test na natin. Ayun guys, bumaga na yung CPU. So, ibig sabihin, overheated na talaga siya. May error na ito. Ang gagawin natin dito ay isa na lang last option na i-rebul yung CPU para mag-normal. Kasi pag ganito kalakas guys, hindi yan normal. Sobrang lakas bumaga, oh. Lakas, buong buo yung CPU. Ibig sabihin sira yan pag ganyan. So, i-rebul natin to para mag-normal. Ayan, tatanggalin mo natin yung mga camera. Yun lang ang last option na gagawin natin dito para bumalik sa normal yung takbo. Kailangan babaklasin ko yung frame na to kasi masyado makitid, hindi makakapasok yung hangin. Mahihirapan tayo magbakbak. Kailangan mayroong hangin na makakapasok kasi makitid masyado yung mga butas niya, kaya kailangan bubuksan natin to para mabilis natin maipasok yung init na galing sa hot air na gagamitin natin. Ayan, tatanggalin pa natin yung bakal na to nakaharang para madali natin maipasok yung hangin na manggagaling sa hot air. Ayan, tatanggalin natin to guys. So, kailangan doble ingat lang ako dito dahil buhay itong cellphone na to guys. Pag ito binunot ko ang CPU at pagbalik natin patay, ibig sabihin may mali akong nagawa dito. So, ganun po yung diskarte dito guys. Kailangan dobling ingat. Bakit ko binalot lahat yung pinakagilid, mga gilid-gilid niya? Binalot natin ng aluminum duct tape kasi para safe yung unit, hindi siya magkaroon ng error.
So, ang mangyayari dito guys, tatanggalin lang natin yung CPU tapos i-re-reball natin. Tapos lalagyan, yung pag-reball kasi, yun yung nagpapalit tayo ng mga paa. Kasi overheated na siya. Ang nangyayari dito pag nagkaroon ng overheated, madalas ay nagkakaroon ng disconnection doon sa mismong CPU. Yung mga pin-out niya na napupunit, natatanggal, sobrang init. So, ayan na guys, nilinis na natin. Bali yung video na to guys, kinat ko na yung pag-angat ng CPU dahil sobrang haba. Matagal yung video pag ganun, sinobrahan natin ng haba. Kinat ko na lang siya guys para mabilis. Papakita ko lang sa inyo kung paano linisin. Yung ginamit ko dito na hangin ay init ay 300 degrees. Tapos yung gamit ko na Gatwick na to ay 1.5 yung pinakamanipis para hindi siya makasabit-sabit sa hindi pag malakapal kasi yung ginamit natin na Gatwick, medyo mahirap makadikit sa lid, kaya pinaginamit ko dito yung pinakamanipis para madali natin malinis ng gusto yung lid, mabilis kumapit dun sa Gatwick. Ayan, cleaning na lang tayo dito tapos mamaya reball na tayo. So ganun ang procedure. Yung mayroong nawala dito guys, pero mga negative lang yan. Ayan. Yan yung mga ginagawa natin na kailangan ay maingat kasi binigay sa atin buhay. Kailangan din maibalik natin buhay kasi binigay sa atin na buhay. So pag nagkamali tayo dito, pwede mamatay itong unit na to guys. Ang mahirap lang, napaka-sensitive ng board na to, kaya ang ginawa ko, balot na balot talaga yung mga gilid para hindi siya magkaroon ng error. Kasi pag hindi natin binalot, asahan natin mamaya patay na ito. So maniwala kayo sa akin. Ayun yung karaniwan na nangyayari. Pag may mali sa ginawa, meron talagang error. So merong babalik na problema. Kaya mas maganda para safe yung motherboard, kailangan balot na balot ng aluminum duct tape. Yun yung ginagamit natin. Maraming nagtatanong sa akin kung saan daw nabibili. Meron po sa hardware yung mga ginagamit ko na pandikit sa mga gilid-gilid. Sa hardware lang nabibili yun. Basta sabihin nyo lang yung aluminum duct tape. Maganda yan. Talagang makapal. Kagandahan nun. Pag tumama yung init, hindi na tatago sa ilalim. Mas lalong safe yung motherboard. Ganun lang yung ginagawa natin. So dito nag-iingat tayo kasi siyempre ang gusto natin magawa, hindi yung madisgrasya. Kaya doble ingat. Ayan, lilinisin na natin para pantay-pantay yung paa. Linisin muna natin ang Hudson reducer, saka tayo maglapag. Konti pa rin yung nilalagay natin dito guys, mamaya na tayo magdadagdag. Para ang mangyayari, kapit na kapit yung pagsukat natin, hindi siya gagalaw. Konti lang nilagay ko. Ang problema kasi dito sa board na to, napakasilan talaga guys. Marami na ako experience nito. Kahit mag-reheat ka lang ng power IC, namamatay ang board na to. So kaya may papayo ko talaga sa inyo, hanggat maaari kung mag-reheat kayo ng mga board na ganito, mga A52 series, talagang gawin nyo, takpan yung bawat gilid para sigurado hindi kayo makadisgrasya. Yan ay tested na talaga yan, na hindi tayo nakakasira ng piyesa. So bakit gumagamit ako ng 350 na init? Kasi para hindi tayo maka-damage ng ibang IC. So standard kasi yung 350 na degrees na ginagamit natin. So ito na guys, magte-test na tayo. Tanggalin na natin at
Bakbakin natin itong mga takip. Yun, doble yung takip na ginamit ko. Oh. Dalawa. Para safe talaga ang motherboard. So, dito natin malalaman kung magkakaroon ba siya ng Wi-Fi at hindi na namamatay. Kailangan papasok tayo ng YouTube para matest natin kung magre-reboot ba siya o hindi. Kasi kanina, sandali lang nag-reboot agad. Gumana lang siya, na-test lang natin yung Wi-Fi tapos nag-restart na. So, yun din ang sinabi ng may-ari na pag nag-connect ka ng Wi-Fi, naka-hide lang siya tapos bigla na mag-restart. Kaya nga nag-note siya dito na sana po magawa. So, susubukan natin guys. I hope na gumana. Kung bago ka man sa channel ko guys, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. So, ito yung mga tinuturo ko guys ay mga tutorial lamang. So, ito yung may-ari mag-asawa. Ayan, nagbukas na. Test natin yung Wi-Fi kung magbukas. Kanina, naka-hide lang. Ayun, may Wi-Fi na. Ayun, ayun, may Wi-Fi na. Nakita na natin, lumabas na. So, mamaya connect natin sa Wi-Fi. Connect natin para meron na rin yung Bluetooth. Kanina wala yan. Ayan. Yun yung kagandahan guys, nakapasok tayo dito sa sira niya nakuha natin. So, natsambahan lang natin to. So, titest natin sa YouTube kung mamamatay ba o hindi. Kailangan makakonect tayo sa Wi-Fi para matest natin kung normal. Ayan, nag-connect. Titingnan natin kung YouTube. Punta tayo sa channel ko sa Hardtech. Tingnan natin kung makakapasok ba tayo sa Hardtech Repair. Tingnan natin. Ayun, meron. Ayun, meron. So, ayos. Nakakonect tayo guys. Tsamba lang to guys. Natsambahan natin. Ayan. So, I hope na makatulong na naman itong solusyon na ginawa natin. Yung mga ina-upload natin ay puro solusyon. So, maraming salamat sa inyo guys. Kung bago ka sa channel ko, I hope na makatulong sa inyo to guys. Ayan. Normal na siya. Gumagana na lahat. So, ibig sabihin, good na. Di katulad kanina, sandali lang patay agad. Ayan. So, see you in the next video guys. Maraming salamat. Thank you.